Hello po, good morning ulit. Pag-usapan po naman natin is prayer or panalangin. Ano po ba yung panalangin? Ito po yung paraan ng pakikipag-usap natin sa Panginoon. Um, para pong pakikipag-usap ng kaibigan sa kapwa-kaibigan or anak sa mabuting magulang. Parang ganun po. Um, as Christian po, natural na po sa atin yung mag-pray or manalangin. Hindi po pwede na sabihin natin Christian tayo, tapos tinatamad tayo mag-pray or ayaw nating manalangin talaga. Kasi pagka ganun, magtanong na po tayo sa sarili natin kung talagang totoo bang Christian ako. Ang ganun. Kasi sabi po sa Galatians 4:6, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So yung Espiritu po na ibinigay sa atin ng Diyos, yun po yung nagsasabi na manalangin po tayo. Kaya yung minsan na feeling mo konsensya na nagsasabi sa'yo na gumawa ng ganito, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, mag-pray ka, yun po yung Espiritu ng Diyos na binigay sa atin nung bago umakyat si Jesus sa langit. Yun po yun. So ang panalangin po, ito yung nagpapakita ng status ng faith natin sa Panginoon. So pag tinatamad tayong mag-pray, pagka-Christian ka kasi, maaaring may ginagawa kang hindi maganda na hindi nakakalugod sa paningin ni Lord. O yung worst po, wala po talaga tayong relasyon sa Diyos. Yun po yung masakit. Kasi ang anak, yung may magandang relasyon sa tatay niya, masaya yan nakikipag-usap sa tatay niya. Masaya yan nakikipagkwentuhan. So kahit sa ang relasyon po, napaka-importante po kasi ng communication. Na nakikipag-usap po tayo sa karelasyon po natin. Kagaya ng asawa, mag-asawa, di ba? Halimbawa, pagka mag-asawa or girlfriend, boyfriend, pagka nag-uusap, parang hindi na tatapos yung usapan. Parang lahat na lang ng pwedeng pag-uusapan nyo. Kasi nga, parang ayaw nyo maputol yung moment na mag-uusap kayo. Ganun po pagka nagmamahalan talaga. So, pag bago mag-asawa, pagka magkalayo tapos biglang nag-usap, parang ayaw mo talaga maputol yung usapan niya. Parang gusto mo na magpaalam, pero ayaw niyong ibaba yung phone. Kasi nga, masaya kayong nakikipag-usap sa bawat isa. Kasi ganun kayo magmamahalan. So, ganun din po ang relasyon dapat sa Diyos. Dapat marunong po tayong makipag-communicate sa Kanya. Kung gusto po natin ma-experience yung talagang pagmamahal ng Diyos, matuto po tayong manalangin. Kasi doon natin makikita kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Doon natin may experience yung talagang pagmamahal niya sa atin. Sa prayer kasi, malalaman ng Panginoon kung gaano siya kaimportante sa atin at kung gaano kaimportante sa atin yung Diyos. Di ba pag nagbibigay ka ng time sa tao, pinapakita mo sa kanya na mahal mo siya, na importante siya sa'yo, na hindi siya baliwala. Parang ganun. Alam din ng Diyos kung importante siya sa atin or hindi, kung binabaliwala natin siya or hindi, sa pamamagitan ng pananalangin. Ayon po kay Samuel Chadwick, ang prayer daw po, hindi lamang yan yung sinasambit ng ating bibig, yung binibigkas ng bibig natin. Yan po ay dapat nagmumula sa puso natin. So pag nagpe-pray po tayo, dapat hindi lang yung, siyempre, minsan kasi kabisado natin yung prayer eh. Kabisado natin yung sasabihin natin. Pero ang totoo kasi, hindi talaga tayo marunong manalangin. Kaya nga sa Bible, binigyan tayo, mayroon verse sa Bible na tinuturuan tayo kung paano manalangin. So, ayon po sa Matthew 6:9-13, ganito dapat kayo manalangin. Kaya ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So, ganun po yung tinuturong panalangin. So, doon po sa verse na yun, binigyan po tayo ng pattern ng Panginoon kung paano tayo mananalangin. Doon po sa Ama naming nasa langit, ang ibig pong sabihin nun, pinapakita nito ang malapit na relasyon natin sa Diyos bilang ating Ama. And then sabi po dun sa sambahin nawa ang inyong pangalan, isa po itong panalangin ng pagpupuri at paggalang sa Diyos. Dun po sa naway maghari ka sa amin, ito po yung yung pagtanggap at pagnanais na ang Diyos ay mamuno sa buhay natin. Sundin nawa ang iyong kalooban. So, nais natin na mangyari ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Bigyan mo kami ng aming kakanin. So, hinihiling natin sa Diyos ang mga pangangailangan natin sa araw-araw. Sa patawarin mo kami, ito po yung yung paghingi natin ng pagkapatawad sa Diyos. Kasi araw-araw po tayo nagkakasala. Aminin man natin o hindi, lagi po talaga tayo nagkakasala. Kaya dapat lagi po tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Sa iligtas mo kami sa masama, ito po yung paghingi natin ng protection galing sa Panginoon. Kasi sa bawat pag-alis natin ng bahay, nandun yung yung maaari kang maaksidente. Kagaya po nung nangyari dun sa, kung napanood nyo po yung sa airport, yung bata, yung namatay na bata na 5 years old. Ganun po. Hindi po natin inaasahan na may mga ganong klaseng aksidente na mangyayari. Pero through prayer po, mapiprevent po ng Panginoon yun. Kung lagi tayo nagpipray, lagi tayo nananalangin sa Kanya ng kaligtaan, na iligtas tayo sa lahat ng uri ng sakuna, uri ng sakit, gawa ng masama. So, maiingatan po tayo ng Panginoon. Kaya napaka-importante po ng pananalangin. Kasi sa pananalangin, bukod sa mapapalapit tayo sa Panginoon, mapapalakas yung natin, yung sarili natin spiritually. Kasi sa pananalangin, lalakas yung faith natin sa pananalangin. So, kung lagi ka nanalangin, lalalim ka sa lalago yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi every time nakakausapin mo ang Panginoon, marami kang matututunan eh. Minsan akala natin hindi sumasagot ang Lord sa panalangin natin. Pero kung makikinig talaga tayo sa sarili natin, may sagot ang Panginoon eh. Hindi lang nababaliwala lang natin kasi parang feeling mo, akala mo konsensya yung nagsasabi sa iyo. Pero yun yung paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin sa ganung paraan. Kung talagang gusto mo na sagutin ka ng Panginoon sa panalangin, magbasa ka ng Bible kasi ang Bible is salita ng Diyos. So, yan yung isang paraan kung paano mo malalaman na sinasagot ka ng Panginoon. Kasi habang nagbabasa ka ng Bible mo, meron kang mga verse dyan na mababasa na parang, boom, para sa akin yun Siguro ito yung sinasabi sa akin ng Panginoon. Ganun po. Kaya sobrang napaka-importante ng panalangin. Lalo't sa buhay Kristiyano. Kailangan natin yan. Kasi para ligtas tayo sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Kaya dapat po tayong manalangin araw-araw. Pag nanalangin po tayo, dapat ang focus po natin talaga is si Lord. Si Lord talaga dapat. Hindi yung nagpipray po tayo, kasi Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Kasi pagka ganun, parang nagpipray ka lang ng mga pangangailangan mo. Pag nananalangin po tayo, dapat sinasabi po natin lahat. Though alam ng Lord kung ano yung nararamdaman natin. Alam ng Lord kung ano yung iniisip natin. Alam ng Lord yung pangangailangan natin. Kahit alam niya, gusto pa rin niya na nagsasabi tayo sa Kanya as part of communication. Kasi, ayun po, sobrang importante po ng prayer sa buhay Kristiyano. Kasi, ito po yung magpapalakas sa atin eh.
So, bukod sa pag-pray, kailangan din natin magbasa ng Bible kasi after ng prayer, pag nagbasa ka ng Bible, may mga verse kang makikita dyan na tatama talaga sa'yo. Na parang feeling mo, uy, ito siguro yung sagot ng Panginoon. So, ganun po minsan makipag-usap ang Diyos kasi minsan, sa panaginip, minsan po ganun eh. Magkakaroon po tayo ng panaginip, parang heavenly dreams po ang tawag doon. Parang nakikipag-usap po tayo sa Diyos. Yung, na sinasagot na Diyos yung panalangin natin. So, sobrang importante po ng panalangin sa buhay Kristiyano. Ang payo ko po sa inyo, lagi po tayong manalangin. So, pagkagising po natin sa umaga, bago tayo gumawa ng kung ano-ano, bago kayo magkape or kumain ng umagahan, magtinapay, magpandesal, magpray muna po tayo. Magpasalamat po muna tayo na nagising pa tayo kasi sobrang importante po nun. Yung iba, pag galing sa tulog, diretso na, patay na. So, napaka-importante po nun lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagigising po tayo. So, ganun lang po. Magpakalago po tayo sa pananampalataya at ano man po yung mga negative na narinig natin sa mga ibang tao tungkol sa kung anong bagay man yan, palagpasin nyo na po kasi hindi po nakakatulong yan. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod, magpatuloy po tayong manalangin, patuloy po magbasa ng Bible, at lagi natin kausapin ng Panginoon. Ano man ang gagawin natin, saan man tayo pupunta, ano man yung mga plano natin, yung mga plano natin sa mga hinaharap, mga ganun. So, dapat po nating isangguni sa Panginoon yun dapat lahat. So, yun lang po. Salamat po sa pakikinig and pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless you all.